Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. And again, welcome back sa ating programang The Baptist Lunch. And thank you for always tuning in with us. And I hope you're learning from this program and you are blessed by this program. At salamat po sa mga kapatiran. Magandang maulan na tanghali ngayon. Ano? And you know, sometimes maganda rin po yung umuulan kasi medyo lumalamig ang kapaligiran eh. No, bagamat hindi natatanggal yung virus, pero ito yun naman po kasi talagang mahirap na matanggal yun kasi virus lang kasi nungalingan yun eh. Yun ang mahirap po doon. But anyway, so salamat sa Panginoon. At least lumalamig po yung paligid, ano? At gumaganda po yung, alam nyo pagka lumalamig, nagbabago rin ng itsura natin. Pagka mainit, mukhang grabe yun. Ibang itsura natin eh. Hindi mo makikita ang totoong kagandahan ni Julie pagka mainit eh. Kasi kinakabahan siya sa kanyang high blood, marami siyang fear. Pero pagka medyo malamig, sabi niya nga, kahit na maliit na kwarto lang, basta full air condition, okay na siya. See? So, ang beauty niya nasa lamig, mga kapatid. No? But anyways, talaga namang marami. Totoo po yan. Magsa lalaki, magsa babae, ay talagang applicable po yan. No? But anyways, sila po ay hinold ko muna ngayon sapagkat hinold ko po yung host at lahat po ng nag-appear. Nakita niyo po ngayon sa impormasyong pangkalusugan kasi isa po sila sa mga magpapatibay ng aking pong tatalakayin ngayon. You know, this is very important. Kaya salamat sa Panginoon na meron po tayong programa na ganito, mga kapatid. Ang tinatalakay ko po ngayon is about parenting. No? Parenting, single parents, and kahit na po single parents kasi kahit na po may asawa ngayon, you know, you understand that? Do you realize na kahit na yung tao o yung mag-asawa ay present sa kanilang mga anak. Pero ang nakakalungkot po dito, mga kapatid, iisa pa rin yung nagpaparenting. Iisa pa rin yung nag-a-advise. Iisa lang ang tumitingin po doon. You understand? I hope this is not strange sa inyo, mga kapatid, na may mga pamilya na sapagkat yung lalaki po ang siyang naghahanap buhay, pinababayaan na po sa kanyang asawang babae ang parenting ng kanyang mga anak. See that? So that is also single parenting, kapatid. You see? Kaya sana maunawaan po natin ang mga kalagayan na ito at unawain po natin kung paano po natin maiwasan ito. Ang programa pong ito is not to condemn anybody but to help everybody. You see? Now, kaya nga po napakahalaga na maunawaan po natin ang prinsipyo ng Biblia kasi wala na hong ibang magbibigay po sa atin ng liwanag kung paano po tayo mag-aalaga, magre-raise ng ating pamilya, ng ating mga anak. No, maliban ho sa salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang pasimuno, nagpasimula ng family, mga kapatid. So marriage is instituted by God, not by man. You see, you understand that marriage is nothing without God. Marriage is not just a paper, mga kapatid. Pwede mong punitin, pwede mong sunugin. In fact, yung papers ay kayang pawalang halaga. Do you understand that? Everybody knows that. No, lalong-lalo na sa ibang bansa, mga kapatid, na ngayon ay nakakarating na rin sa ating bansa if you have the money. You see? If you have the money and a good a good lawyer, no, talagang yung papel ay isang araw, after a year, 2 years, 3 years, mawawalang halaga na. You see, punitin mo yun, sunugin mo yun, or itambak mo na lamang yun sa records ng mga law offices. Wala nang bisa yun, mga kapatid. But you listen to me now. Mawala man ho ang papers, pero hindi mawawala ang Diyos. You see, now what I'm saying is, God must be the first in your marriage. It's not about papers, not about yung katibayan na hawak natin. Oh, meron akong marriage contract, meron akong ganito, meron akong birth certificate. Lahat po yan walang kwenta kung walang Diyos.
You see? So you've got to put God in your marriage, number one. Wala na hong iba. You see? Kaya po, yan ho yun. Kaya ang aking binabalangkas po dito, tinatalakay po rito, every Tuesday, every Friday is about this. Kasi gusto ko po na maging pangunahin talaga ang Diyos. Makilala ng gusto ang Diyos sa ating pamilya. Sapagkat pag hindi po yan kilalang kilala at wala po, hindi po siyang nangunguna sa ating pamilya, everything will be in vain. Say, wala akong kwenta. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong salita ng Diyos, meron tayong Biblia na siya pong nagbibigay, mga kapatid, ng magandang punto, no? Magandang gabay sa atin pong pamilya. Alalahanin niyo po yan na napakaganda po ang salita ng Diyos. Psalm 127 verse number 1, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. You see? Now, kaya nga po, maliban na lamang, kaya dapat ang Diyos ay kasama po natin lagi. Hindi po siya bisita ng bahay natin, ng pamilya natin, kundi siya po ang host ng ating pamilya. Pangunahin sa ating pamilya. Okay? Ngayon, tinatalakay po natin. Again, ito po ay napakagandang araw ng Tuesday at bagamat wala po tayong programa ng Monday, lalo alam nyo ngayon mga kapatid, ang schedule po ng ating simbahan ngayon ay humigpit na ng humigpit. Tandaan nyo po, last year wala po tayong ganitong programa, pero meron tayong college. Kasi ngayon, kahapon po, nagsimula na po yung college. Nagsimula na po yung orientation officially. Binuksan ko na po yung klase for 2020 to 2021 ng ating PSS. Kaya Monday ho, punong-puno na ho ng trabaho yung lahat ng mga nandito sa simbahan. Halos everyone ay talagang boom, 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 boom. You know, sabi ng iba, pambihira, parang napakahaba ng araw. Dito po sa atin, napakaiksi ng araw. Hinahabol lagi ang oras. Kabibihis mo pa lamang para sa isang eksena, bibihis ka naman uli para sa pangalawang eksena. Kasi prepare mo pa lamang sa isang trabaho, magpiprepare ka naman uli para sa isang trabaho. Yung bang nagpapangabot mga kapatid. But anyways, sa biyaya ng Panginoon ay nai-enjoy po natin ito at ang Panginoon nagbibigay sa atin ng kalakasan. Maliban na lamang na pag hindi na ako binigyan ng Panginoon ng boses, talagang wala na akong magagawa mga kapatid kasi wala ko talaga akong kaalam-alam sa sign language maliban sa ganito. Yeah. So, yan lamang po ang alam ko. Saka thumbs up. Yeah. Sabi nila, pag thumbs up, amen. Yeah, amen. Tapos ganyan, standing. Yeah, pagka ganito, understanding. Yeah. But anyways, so, yeah, lahat po yan mga kapatid ay pinagsisikapan po natin at ako'y natutuwa na kahapon po ay napakaganda po ng enrollment, napakaganda pasimula, hindi enrollment, pagbubukas. Kaninang umaga, kausap ko si Pastor RJ, kagabi ho, minumonitor ko bawat klase, nag-iikot po ako. Ang kagandahan lang po nito, nakakaikot po ako sa klase na habang nakaupo. Yeah. Akalaan niyo po yan. Nakarating ako ng Baguio, nakarating ako ng Tarlac, you know, and tinignan ko lang mo yung San Fabian kasi ayoko makapunta ng San Fabian. No, alam ko nakikinig yun si Pastor Baye. Ayaw makipagkita sa akin itong taong ito. No? But anyways, salamat sa Panginoon, nagsisimula. And then, ito na naman po, karagdagan po ito. At, but hindi po natin ito kailanman aalisin mga kapatid. Hanggat meron tayong kalakasan, we will keep going. Okay? Abangan nyo po sa Sunday, ipapakita ko po yung resulta ng atin pong mga gawain. No? And I'm telling you, we are all busy and we should always be busy. But, listen, we should not forget our family. In our busiest day, kapatid, let us not forget our family. Family is the most important people in our world. In your world and in my world. You see, they are the most important people. Don't miss them, okay? Now, so ang pinag-uusapan po natin yung pagre-raise, pagpapalaki ng pamilya natin sa iba't ibang pamamaraan ng ating mga anak, pagpapalaki ng ating mga anak sa iba't ibang anggulo, no, ng ating pamumuhay mga kapatid, no. At ngayon may ipipresent ako sa inyong 4 na anggulo. But bago po 'yan,
Babasahin ko lamang po dito sa talata ng, sabi ko nga po sa inyo kanina, sa book of Psalm, tandaan niyo po si David, ang sabi ni David, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Now, in the book of Ephesians, alam niyo mga kapatid, ang napakaganda rito, the New Testament people still believe in the Old Testament way of raising kids, raising family. They still believe that. And they still conform with that. Hindi po sila nag-conform doon sa pamamaraan ng mundo. You know, I think the saddest thing in our family that could happen, brethren, is when we adopt the world's system in raising our family. That is very tragic, kapatid. Delikado talaga. Mayroong tragedy sa ating family because yung iba parang naboboard na sa pagpapalaki. Sasabihin nila, oh, that's an old stuff. Matagal na yan. Hindi na usin ngayon. Kinakailangan mag-upgrade ka na, you know. Nag-upgrade sila ng kamatayan, mga kapatid, at nag-upgrade sila ng destruction. You realize that? You see, old ways, kapatid, the Bible ways, the old ways still works. Tandaan po natin yan. And it's still the best. Not only works, but still the best. Wala pong, hindi po ito naiiwan, mga kapatid. Alright? Now, in the book of Ephesians chapter 6, ito po ang sinasabi sa verse number 4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Now, here is what the Bible says that is very important. Okay? Alright. Yan po ang aking naririnig. May naririnig kong kakaibang sound kasi mga kapatid. Mukhang may ahas na rito sa paligid ko eh. But anyways, ang nandito po, makikita po natin, gusto ko pong mabigyan nyo ng pansin, yung salita, bagamat in-address ni Paul, particularly sa father, pero mga kapatid, this is everybody's business, mga kapatid. But you see, the Apostle Paul addressed this letter to the father. Sabi niya, provoke not your children to wrath. Why? Because the father is the leader of the home. Okay? But the good thing here, mga kapatid, ay yung pangalawang sentence or pangungusap. Ang sabi niya, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Now, everybody in the house can raise its children. Everybody in the house can bring our children in the nurture and admonition of the Lord. So, makikita pa rin po natin kung saan po natin sila dadalhin. Dadalhin po natin sila, katulad sinabi ko po sa inyo, patungo doon sa pagkaalam sa Panginoon. Okay? Ayon sa admonition, ayon sa tinuturo, ayon sa pangangalaga ng Panginoon. Now, do you understand, brethren, ladies and gentlemen, parents, this afternoon, ngayong tanghaling ito, no, nauunawaan ba natin, mga kapatid, na kapag inaalagaan natin ang ating mga anak, ayon sa salita ng Diyos, alam niyo po ba kung sino nag-aalaga sa kanila? Diyos. Oh, man. I hope you understand these powerful words right here. You see, if we are bringing them, who's the them? The children. If we're bringing our children up in the nurture and admonition of the Lord, it is just, yung kamay lang natin ang nagtatouch sa kanila, humihipo sa kanila, nagpipid sa kanila, but listen, it is really the Lord who is taking care of them. Now, parents, let me ask you a question. How would you like your children to be nurtured and to be nurtured by the Lord? Huh? How would you like? How'd you like it? I mean, gaano kaganda ng ating mga anak, ha? Ang ating mga anak, makikita po natin na inaalagaan sila ng Diyos. You see? Now, listen, ang kamay ng Diyos, ang mind ng Diyos, ang puso ng Diyos, ang siyang nagbabalot sa ating mga anak. Imagine that. Ang mind ng Diyos ang nagkukontrol sa ating anak, ang puso ng Diyos ang nagkukontrol. Imagine, you understand kapag sinabi kong ang puso ng Diyos? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ang puso ng Diyos ang nagmamahal sa iyong mga anak. Balot ng pagmamahal ng inyong mga anak. Imagine. Oh man, kayong mga bata, kayong mga anak ngayon, ha?
how would you like to be loved by the Creator of the universe? Ha? Gaano kaganda yan? Isipin nyo, saan man kayo naroon? But alam nyo, ang pagmamahal ng tao, do you realize that ang pagmamahal ng tao ay may hangganan? Ang pagmamahal ng tao ay minsan nawawala, naiiwanan. You know? Pero yung pagmamahal ng Diyos, kailanman hindi tayo maiiwanan. Hindi mawawala sa atin. Ano man ang nangyayari sa atin, God is still there. He knows what's going on and He knows what to do. Alam niya. Alam nyo, may mga magulang na napariwara lang yung kanilang mga anak, hindi na malaman kung ano gagawin. Kasi, pero ang pagmamahal ng Diyos, kasi, kaya nga mga parents, tandaan po natin ito. If we will nurture and admonish our children, if we will bring them up in the nurture and admonition of the Lord, and just imagine, gaano kaganda na sila ay inaalagaan ng Diyos. Napakaganda. Kaya nga po, mga kapatid, kaya ako po ito binabanggit, sapagkat tayo po, mga kapatid, ay single parent or nandiyan pa man ang ating partner sa buhay, ang principle is that God must be the first in the family. God should not be neglected. His word should not be neglected. His word must be the priority in rearing our family, our children, I mean. You see, yung gagamitin natin ay yung salita ng Diyos. Yun ang kauna-unahan nating gagamitin. Hindi po pera, hindi gadgets, hindi material na bagay. But it should be the Word of God. God and His Word must be significant in raising our children. You see, without it, kapatid, lahat ng ginagawa natin, sabi nga ni David, walang kwenta. Walang kwenta. You see, now, meron po akong sabi ko sa inyo, hinold ko po rito ang mga host ng impormasyong pangkalusugan para magpaliwanag, meron akong ilang mga katanungan lamang po sa kanila, kasi bawat isa sa kanila po ay nagpalaki ng bata, no? Nagpalaki po sila ng kanilang mga anak. Okay? Now, ang unang bibigyan ko po ng pansin, mga kapatid, ay, of course, yung lalaki, nandito ang pinakang host ng impormasyong pangkalusugan na ayon po sa kanyang testimony, ay siya po ay lumaki na wala siyang magandang figure sa kanilang tahanan sapagkat maagang nawala sa kanyang pananaw ang kanyang mga magulang. Now, tatanungin ko po siya kung ano at paano, how is it na lumaki ka na wala kang figure na gano'n. And yet, ngayon, makikita mo naman, maayos naman ang buhay. You see? Now, alam niyo mga kapatid, makikita po natin, tignan natin kung anong papahayag. Alright, nandito po kasama po natin si Brother Conrad. Brother Conrad, magandang umaga uli sa iyo and thank you for hosting the impormasyong pangkalusugan at salamat na nagkasama tayo ngayon sa programa ko. No? At gusto ko lamang malaman, alam ko narinig na ito ng ibang mga kapatiran natin at narinig ko na rin, yung iyong napakagandang testimony, very encouraging testimony at subalit ito'y ako'y naniniwala na magbibigay din ito ng napakagandang challenge sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga bata ngayon na lagi niyong iniisip, neglected ako ng aking magulang, wala akong nanay, wala akong tatay, wala na siguro akong pag-asa, saka enjoy ko na lang to, bahala na, mamatay na ako. Yung iba naman nakakaisip ng magpakamatay. But let's hear from Brother Conrad. Brother Conrad, ano ang nakikita mo na anong ginawa mo na sapagkat wala ka namang ayon nga sa iyo, ikay lumaki na wala kang father figure, wala ka rin ba mother figure? Wala po, Pastor. So, ikaw ba may narinig ka ng mga advices mula sa iyong mga magulang patungkol sa paglaki, anong gagawin mo, ganon? Sad to say po talaga, Pastor, as in wala po talaga.
As in, walang mother and father figure. Yun nga, hindi naman talaga lingid sa inyo ng mga nakakapanood ngayon. Talaga yung istorya po ng buhay ko, talagang walang mother and father figure. Ngayon, ang tanong po talaga, paano? Paano ako nakarating sa ganitong klaseng sitwasyon ko? Yun. Di ba? Paano ako nakarating sa simbahan? Pero ikaw ba, nag-long ka rin? Ibig sabihin, hinanap mo rin yun? Yes po, Pastor. Yung mga magulang ko po, yung kalinga po ng magulang. Kasi hindi rin natin may iwasan, di ba, na pwede nyo ba akong ipakita rin na sabay kami dalawa? Alright. Well, anyways, if you can't, it's okay. But anyway, ganito po. Kasi, hindi natin maiwasan na nakakakita ka ng mga bata na mayroong mga magulang. And then nakikita mo yung kanilang sweetness, nakikita mo kung paano sila pinagsasabihan, and then nakikita mo lahat yon. Ano ang feeling mo? Siyempre po, Pastor, talagang masakit. Lalong-lalo na po, especially yung mga araw ng graduation. Wow. Yan po ang pinakamatindi po talaga sa akin yan. Araw ng graduation, lahat yan, sama-sama lahat ng magulang. Okay, magsasabit ng medalya. At lalong-lalo na rin yung parent, yung kukunin yung card. Yung pupunta yung parents para kunin yung card, lagi pong walang dumadalo sa akin. Kukunin yung card po sa school po para po parang sasabihin ko pag sa first quarter tatanungin kung ano nangyari sasabihin kung anong kalagayan ng estudyante. Nakakalungkot yung gano'n, walang kumukuha. Wala po, Pastor. Pero alam mo, nung panahon ni Ponching, tuwan-tuwa siya na walang kumukuha kasi wala naman siyang grade na kukunin eh. Yeah, anyways, sige tuloy mo, Brad. Ganun po yan. So yun nga, yung mga ganun klaseng okasyon, graduation, sama-sama lahat. Minsan talaga, dumating po sa punto na talagang yung graduation ko po wala po talaga akong kasama, Pastor. Wow. Wala po talaga. Mag-isa ka lang? Opo. Kahit kapatid, wala? Late na po sila. Talagang, sino ang na-late? Si Liv or si Leslie? During that time po sila, si Ate Liv po yan. Ikaw talaga Liv, ha? Pero yun nga po, syempre talaga nakakalungkot, talagang yung pag nakikita mo nyo po talaga yung mga magulang, nagsasama-sama, tapos mag-uusap-usap, saan tayo? Punta tayo sa ganitong punta tayo sa ganitong syempre kasi pagkatapos ng graduation may mga kainan po, tama po, gatherings po 'yan. At lalong-lalo na po yung ang nakakalungkot na part po diyan minsan kapag tapos mo ng graduation, sila ate may lakad. Oh, wow. Yun po yun sila ate. So, sa madaling sabi, iwanan ka na rin? Iwanan na rin po ako, Pastor. Kaya ang mangyayari, ang gagawin ko, pupunta sa mga barkada, friends. Yan po talaga. Kailan nangyari yan? High school days? High school yeah, po. Parehas tayo. Pero ako, graduate ako, nagmarcha ako, talagang lango ako talaga sa alak. Yan po yan. So, yun po yung magiging tanong po ng madalas po talaga paano nangyari? Paano napunta sa simbahan yung ganung klaseng sitwasyon ng pamumuhay? Mm-hmm. 'Di ba? Parang yun po talaga yung pinaka main question. Ang pinakasagot po diyan is nanggaling din po sa akin. That's it. That's good. So it's your choice. Yes po. Nag-decide talaga ako na nakita ko po na naging magulang na ako, na kailangan ko na merong makita yung anak ko na ganito yung pamumuhay. Hindi pwede na makita ng anak ko yung pamumuhay ko na lango sa alak. Wow. Hindi po pwedeng ganun Dumatak po talaga sa isipan ko na kailangan yung isa sa pamuhay ko ay dapat isa pamuhay ng anak ko. Oh man. Yeah. Desisyon po natin dapat bilang magulang. Saan nanggaling naman yung ganun? Bakit ka nakapag-isip ng ganun? Yan po ay tulong po ng simbahan. Okay. Alright. Amen. Amen. Opo. Tulong po talaga ng simbahan, na-expose po ko dito, na-realize ko sa preaching po talaga ng salita po ng Diyos, na-realize ko na kailangan po talaga kasi during this time, yung mga first year ko po dito, unang buwan ko po dito, Pastor, talaga nandun pa rin yung bisyo. Okay, hindi po mawawala yun. And then, nandyan yung salita ng Diyos, nag-i-strike lagi sa'yo, ipapaalala yung bisyo mo, and yet, yun nga yun ba yung papamuhay natin? Yun ba yung kay gagayahin ng anak ko? Mm-hmm. Then that's the time na nag-strike na po talaga sa buhay ko or sa isipan ko na hindi pwede. Wow. Mga kapatid, walang father figure, walang mother figure, wala akong nag-advise. Wala.
gumawa lang ho siya ng decision ayon sa naririnig niya. Ano po yung narinig niya? Word of God. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dapat ma-prioritize natin sa ating, lalong-lalo na sa decision. So, sinasabi mo, Brother Conrad, na yung iyong decision ay nanggaling sa salita ng Diyos, sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Yes po. So, yeah. So, tama mga kapatid. Yung decision niya, ang nagdala sa kanya destinasyon ngayon. Opo, Kasi, Pastor. what if, kung wala ka, hindi ka nag-decide ng ganun? Tama po. Ano kayong makikita ni Cassidy ngayon? Tama po yun, tama at po hindi yun. lang. Ano makikita ngayon ni Christy, di ba? Tama po yan, Pastor. Makakita siguro siya ng isang asawa na umuuwi na lango sa alak. Yes. Yeah, Tama po lalong-lalo na galing sa call center, lango pa sa ibang bagay. You know? Tama po yun, tama po yun. Yeah. Kaya ano rin, malaking tulong din yung in-expose ko yung sarili ko dun sa mga godly counselors. Okay. Yun po talaga That's yung good, malaking impluwensya po talaga sa akin yan. Kasi simula talaga nung na-expose ako dito sa simbahan na to, pinili ko na talaga tong simbahan eh. Amen. Yun po yan. Desisyon ko pa rin po muli. Babalik po ulit tayo sa punto na yun. Na desisyon ko pa rin na ilayo ko na yung sarili ko doon. Kasi nga, kapag nilapit mo pa yung sarili mo doon sa mabibisyong tao, sa mga hindi tamang tao, ganun pa rin eh. Hindi ka makakalayo nagkaroon sa ka ba ng kasalanan. nagkaroon ka ba ng konting sabihin mong nahirapan ka ba sa ginawa mong desisyon na yan? Yes po, Pastor. Talagang May battle talaga. Yes po. Kasi nga, ang unang-una pong nawala talaga sa akin is yung malalapit kong kaibigan. Wow. Yan po talaga yan. At dapat... Yung mga malalapit at saka malulupit. Yeah. Yeah. Kaya you are very much willing po talaga na dapat i-take risk mo yung mga ganong klaseng bagay. Wow. Yun po talaga yun. Pero yun nga eh, ano ba yung mawawala sa iyo, 'di ba? Ano ba yung makukuha mo doon sa ipagpapalit mo? Again, babalik po tayo sa siyempre doon sa sinasabi natin mahal na pastor kanina na ang dapat nating pangalagaan is yung pamilya po natin. Yeah. Yun po talaga yun. Yun po yung talagang tumatak sa isipan ko na ilapit ko lalo ang sarili ko dun sa simbahan. Ilapit ko lalo yung sarili ko sa Diyos. Kasi nga pag wala yun, wala po talagang mangyayari. Yeah. Okay, i-hold kita dyan sa saglit, Brad. Babalikan kita mamaya. Kasi mga kapatid, mahalaga po ito na ang concern ko kasi ngayon, I hope you understand. No, may mga anak po ngayon na single parent anak ng maybe children of divorce or sa hindi natin inaasahan, iniwanan ng kanilang mga ng kanilang tatay o iniwanan ng kanilang nanay. Yung iba naman parehas iniwan. Yun ang malupit doon mga kapatid. Yung sinasabi kanina ni Brother Conrad. Pero ang concern ko po ngayon mga kapatid is this. Okay? Kung sino man kayo, ano man ang kalagayan nyo ngayon bilang anak, no? Sa halip na kayo ay magalit sa inyong mga magulang at lagi kayong nagsisisi na wala kasi akong magulang, kaya ako nagkaganito, kaya ako nasa kulungan ngayon. Maganda ho yung sinabi ni Brother Conrad. Yan ang concern ko. You've got to make up your mind. Make up your mind. Yun ang pinakamaganda. It's not about, wala kasi akong tatay, wala kasi ako. No. See, now you have a chance. May chance. may pagkakataon na ang isang bata ay lumaki na maayos depending on his decision. You have to make a choice. Now, left or right? Bad or good? Saan? Anong klaseng pamumuhay? You see? Now, kasi mga kapatid, alam nyo, may mga bata ngayon na nadadala mga kapatid. No, ako'y naniniwala dito. May mga bata na lumalaki na pag nung lumaki na, pinili niya yung umiwalay sa kanyang magulang at gusto niya in fact, halos lahat ng mga bata ngayon na lumalaki, parang gusto nilang humiwalay sa authority ng kanilang mga magulang. Na parang napapagod sila. You see, na samantalang si Brother Conrad nga, yung gustong-gusto, yung sabik na magkaroon ng ganon. Sabik siya na magkaroon ng ganon na pangangalaga ng magulang. Yun namang iba, gustong umiwalay sa pangangalaga ng magulang. You see, pero alam niyo mga kapatid, may mga magulang na huwag kayong magsawa at huwag kayong magalit, huwag kayong magalit sa mga anak ninyo na
para bang nanghinayang kayo, tinuruan nyo nung bata pa sila, and then paglaki, biglang umiwalay sa inyo, tapos iba nang gumagawa, iba nang kanilang ginagawa. No, huwag kayong manghinayang dyan. Just keep doing what is right, keep praying for them, sapagkat tandaan nyo, habang lumalaki yan, hindi niya, I believe to what the Bible says. Ang sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. And when he grow old, they will not depart from it. You see? So, kaya yun ang pinakamaganda. Pagka lumaki ang bata, hindi yan aalis pa rin doon sa prinsipyo sa matagal mong itinuro sa kanya. Okay? Sa ibang parte naman po ito. Ngayon, kasama rin po natin dito si Doc Julie. No? Si Doc Julie naman ay isang single parent, mga kapatid, at siya rin ay may pinalaking bata. At nakita ko rin ang mga ang batang ito na lumaki dito sa simbahan at maliit pa siya, nandito na hanggang ngayon, may picture pa nga ako yan eh. Pero ngayon, lumaki na, nag-asawa na, and sa iyo naman, Doc Julie, magandang tanghali sa iyo. No? Alam kong iba naman yung iyong kasaysayan, no, sa kasaysayan naman ni Conrad. So, paano ka naman nagpalaki sa iyong anak bilang isang single parent? Alam ko mahirap din 'yon. Pastor, gusto ko lang pasalamatan ang Panginoon dahil kung hindi ako naligtas, yun. That's yung the point. salvation yun ang puhunan. Yeah. Kasi kung hindi ako naligtas, hindi ko alam kung paano ko palalakihin yung anak ko. At doon ko nakita na nagkaroon ako ng Panginoon sa puso ko, meron na akong kasama. Meron na akong, tsaka siya na yung nag-guide sa akin kung paano ko palalakihin yung anak ko. Dahil feeling ko talagang nag-iisa lang ako, pero ang ginawa ko dahil nandun yung longing and thirsting ko sa salita ng Diyos, kasama-sama ko siya, dinala sa simbahan. Yung sa pagdala ko sa simbahan, doon na siya lumaki, at doon na siya natuto, at talagang ibinigay ko lahat ang mga bagay na makakapagbigay sa kanya ng pagkauhaw at pagkagutom din sa salita ng Diyos. Pinag-aral ko siya dito rin sa academy. Actually, hindi muna dito Yeah. Pero sa Baptist pa rin. Pero natutuwa ako sa Panginoon dahil nasa military ako, na-assign ako dito sa Port Bonifacio. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may plano ang Panginoon. Amen. Dahil nakita ko ang church na ito kung saan dito ko na sinabi na dito na kami magsisimba, at dito ko na rin talaga Palalakihin yung anak ko. Yeah. At ang sabi ko nga kahit ano mangyari, dito na kami. Amen. Kasi Amen. ang pumunta ka, sabi nga, sa totoo lang, nagagalit ang tatay ko Dahil sabi niya, kung saan-saan mo pa dinadala yung anak mo, ganyan-ganyan, hindi ka na lang, Pero sabi ko, hindi. Iba na ang naging desisyon ko na palalakihin ko yung anak ko ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Ano Amen. yung gusto ng Panginoon na gawin ko bilang magulang na nakakilala sa Panginoon. Sa buhay mo, Doc Julie, alin dito, alin sa bilang isang single parent, alin doon ang pinakamasasabi mong medyo nagkaroon ka ng battle talaga? Yun na yung yung nagtatanong na ang anak ko. Oh, yeah. Okay. Nasaan ang tatay ko? Parang ganon yun. Nasaan ang father niya? Now, sa palagay mo, pag nagtanong siya na gano'n, ano naman kaya ang gusto niyang mangyari? Bakit niya kaya natanong? Anong ibig sabihin? Parang naghahanap siya ng father figure. Yeah. Okay. But the thing is, ako naman, very often ako, sabi ko, gusto mo ba makilala ang tatay mo? Pero ang maganda lang doon sa anak ko, siya na mismo yung nagsabi na, hindi naman. Yeah. Masaya naman tayo. That's it. Nandito Yeah, tayo that's the point. Yan ang gusto kong marinig. Yan ang gusto kong malaman. Nandito tayo sa simbahan. Bakit kailangan pa natin? That's it. Yeah.
Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. No? You know, sometimes kasi, meron tayong meron akong dalawang words na gusto kong ipahayag sa inyo, mga kapatid. Okay? Now, if you have any problem in your home, do you want to get over with it? Or do you want to cover it? You see, that's you know, two important words: over or cover. You see, maraming mga parents they just cover it, but they don't want to get over with it. You see, now pinakamaganda, yan yung punto na pag naunawaan ng bata, walang problema. Eto ngayon Kaya maganda yung sinabi ni BJ na, alright, wala na problema. Kahit wala akong, kasi di ba sabi ko sa inyo, yung nanay, hindi na kinakailang mag-act na parang tatay. You see? Bakit? Just be the nanay. You see? And let your boys or girls be satisfied sa iyong kalagayan. You see? So ano sabi niya? That's what I want everyone this afternoon na marinig, mga kapatid. Na ano yun? Na I'm satisfied. Okay na ako. Masaya na ako rito You see, narinig mo yan sa kanya. Opo, sir. Sinabi niya. Sinabi niya po yun. Imagine that. Pwede mangyari, di ba? Pwede mangyari. Kaya yung mga bata ngayon, naghahanap kayo, nasaan tatay ko, nasaan ang nanay ko, kaya nagwaw pa, wala pa. Ang totoo yan, kailangan mo lang naman load See? So, mga kapatid, you know, dapat makita natin ito. Hindi ito problema. Hindi, sa mga bata, makinig kayong mabuti sa akin yun. Hindi problema, alam ko may kalungkutan, pero hindi problema at hindi rason na mapariwara ang buhay mo sapagkat wala kang tatay. Hindi magandang rason na mapariwara ang buhay mo sapagkat wala kang nanay. Kasi hindi totoo yun. Hindi totoo. Kinakailangang i-make up mo yung mind mo na you can survive with God alone. Wala nang ibang kailangan mo kundi Diyos. You see, kaya kayo mga bata ngayon, keep going kahit wala. You see, look at that, makarinig ka ng ganyan, mga kapatid. Now, sasabihin man natin, may panahon ba, Julie, na sumuway si BJ sa'yo sa gusto mong mangyari? Maraming panahon. beses. Yeah. Pero ang maganda, Pastor, kasi ang lagi ko nasa isip, dadaanan niya yan Pero ang nakita ko doon, hindi naman niya iniwan kung ano man yung natutunan niya sa simbahan. Magandang point yan. Magandang point yung sinasabi ni Julie. Dadaanan mo yung punto na yun Nasa world yun Oo po. Hindi po pwede, hindi mo makikita yun Pero ang tanong ko doon is this, meron ba siyang appetite doon? Yan ang punto dyan. Maaari magkaroon siya ng konting appetite sa konting panahon, pero marirealize niya kaagad, wala palang kwenta ito. Yes, sir. Kaya gustong bumalik. Kasi, kaya bumalik ka ng luho ka, mapapalakas lalong, palo ko sa'yo pag hindi ka bumalik Gustong-gusto na, sir, bumalik. Narinig ko naman. Kaya lang medyo naiinip na ako pagka mga ganun kasing sitwasyon, ayokong tumatagal Sabi ko nga, kung magsasaya ka na rin lang naman, saya ka na, bilisan mo na. Ganun yan. So that's the point. So hindi reason talaga yung mawalan ng tatay, hindi reason yung mawalan ng nanay, at basta ang pinakamaganda sa nanay, sa magulang, sa nanay o sa tatay, palakihin mo ayon sa salita ng Diyos. And then pagka humiwalay mo yan, sabi mo nga, dadaanan ng mundo ito. Dadaanan niya yung mundo. Makikita niya sa dami ng time. I'm telling you, pumunta ka ng telebisyon, lalo na ngayon, wala nang malaking telebisyon, wala nang malaking screen, maliit na lang na screen, pero makikita mo na lahat yan. So makikita mo lahat ng pangyayari dyan. Pero etong pinakamaganda dyan, kung naunahan mo na ng masarap na luto, yan ang pinakamaganda dyan. Kung naunahan na po natin ng masarap na luto ang ating mga anak, luto nito, titikim man sila sa mundo, pero sasabihin nila, masama ang lasa. Kaya babalik at babalik pa rin sila. Train up a child. Yan ang pinakansusi natin dyan. Alright, that's good. Mapapabalikan kita mamaya, Julia. Kasi, alam nyo mga kapatid, maganda itong talakayan. Nakikita ko rin dito sa monitor, marami nag-i-enjoy mga kapatid. At I hope marami na-be-bless. That's what I mean. No? At ako'y naniniwala mga kapatid. Tandaan nyo po ito, kayong mga nawalan ng tatay, iniwan ng nanay, huwag kayong mawalan ng pag-asa ngayon.
Hanggat meron tayong salita ng Diyos at merong Diyos, parehas lamang ang buhay. It depends on, sabi nga ni Brother Conrad kanina, sa pagpili mo at paggawa mo ng decision. Okay? Now, so, another one mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo kanina, and I hope this is happening sa lahat ng mga parents. No? Binibilisan ko kasi para pag may ganitong magandang tala kayo, parang napakabilis ng oras eh. No? Pero alam niyo mga kapatid, ang iniisip ko po ngayon, marami ding mga magulang, nangyayari po ito sa lahat. Nangyayari po ito sa lahat. Ano po yun? Sabi ko nga po sa inyo kanina, meron ding magulang, may tatay, may nanay, pero isa rin lang naman ang nag-aalaga sa bata. You see? Now, this is very popular mga kapatid. Sa lahat nangyayari. Now, kaya ngayon, kasama po natin dito si Doc Lani, mga kapatid. Si Doc Lani, kasama natin. At maraming salamat, Doc Lani, sa pag-host mo at pakikisama mo sa programa ng impormasyong pangkalusugan. And you are really a blessing. No? And I hope, mga kapatid, this is not to degrade. No? Wala ho tayo ditong, sabi ko nga sa inyo, programang ito ay design para matulungan ang mga pamilya. Huwag ho kayong magagalit kung meron kayong mga konting problema sa bahay at may expose. Everybody is having trouble in the home. Lahat po tayo ay nakakaranas po niyan, mga kapatid. Ngayon, meron lamang akong itatanong kay Doc Lani. Doc Lani, sa buhay niyo, alam ko naman nandiyan si Brother Fernan, nakita ko lahat. Ngayon, sa simbahan, nakita kong gaano kayo ka-sweet ni Brother Fernan. Nakita ko kung gaano kayo ka-sweet sa family nyo. Alam nyo, si Doc Lani, nakikita ko yung kanyang mga anak, para mga kapatid niya lang. Pero napaka-sweet nila, mga kapatid. Maglalaki at babae, napaka-sweet po sa kanya. No? And, pero ang pinakang-sweet sa kanya ay si Brother Fernan, mga kapatid. No? Pero, Doc Lani, meron ba sa buhay mo, sa buhay nyo ni Brother Fernan, na isang pagkakataon na parang ikaw lang ang nagbibigay pansin sa iyong anak? Po, Pastor, kasi dumaan po din po kami sa struggle ng family crisis namin na nagkahiwalay din po kami. So, parang 34 years na kaming mag-asawa, pero parang 3 years lang kami yata. Ba? Kasi nung... Seaman ba siya? Hindi, seaman na loko. Hindi. Hindi. Kasi nangyayari lamang ho yan sa mga seaman. Naalala ko sabi ni Ma'am Ami na kausap ko siya, sabi niya, Pastor, matagal na kami mag-asawa. Pero ganun din, 3 years lang sabi niya. Parang 3 years. Parang 3 years din lang kami nagsama. Kasi lagi siya, mas mahabang panahon nandoon siya sa barko. Ganon. Kaya tinatanong ko kung seaman siya. Or baka nasa Saudi rin siya. Ganon. Hindi rin. Dito lang yan sa tabi-tabi. Kasi po, yun nga, yung 34 years namin, since na sa ibang church kami dati, pero nung bumalik po kami, napunta po kami rito sa church ng Apple by BBC, ano pa lang yun, mga 3 years, 4 years, 2017. Kaya nasabi ko, parang dito lang kami natututo ng husto na na-level up about our spiritual life. Kasi nakahiwalay din po kami na aming pagsasama for some problem din ng family. Sa loob ng 7 taon halos ay parang wala rin talagang mother, father ang mga anak ko. Andyan naman ako present na sa akin yung mga bata, pero mahirap din na talagang ako lang din. Kasi minsan ang mga bata talagang napakahalaga sa kanila yung golden voice ng tatay. Oh, yeah. Totoo yan. Kasi ang mga nanay, Pastor, kahit kandalaiti na yung litid dito eh. Pero pag ang tatay nagsalita, na papatahimik na agad sila. Tama yan. So marami akong struggle during those times. Pero nung natagpuan ko po yung unang-unang yung naligtas ako, tulad din nga sabi ni Ma'am Julie, yung Biblia dumating sa buhay ko. So, nung naranasan ko yung mundo, dumating yung Biblia sa buhay ko, sabi ko, ito yung susubukin ko. Kaya simula noong year 2000, hindi ko siya nilubayan at inalam ko talaga kung papaano po ang mamuhay ng piling ang Panginoon. So, doon ako yun ang binabahagi nyo sa anak ninyo. Opo, kahit sa
mumunting makakaya ko noon, kahit Wow. bago pa akong Kristiyano, ay inilalapit ko talaga sila doon. You see? Maliliit pa sila noon. Pero yung kambal ko, 15 years old na yon, so medyo late pa rin. Pero yung bunso ko, si Fernando, yun po yung 6 months old nung naligtas ako. Talagang dinadala ko na siya sa church, sa Bible. And then, napakahirap pa rin. And simula noon, hanggang ngayon, Pastor, patuloy pa rin na pakikipagtunggali sa Yeah. mga anak. Kasi, Alam nyo, maganda dyan, Doc Lani. Isang bagay na nakita ko, of course, eto ho yan para sa ating tagapakinig, kayo po ba'y nakaramdam ng parang na-hurt kayo, nakaramdam kayo ng pain, and then nagkaroon kayo ng sama ng loob kay Brother Fernan, ganon. And so, nangyari po ba yun? opo, sobrang maraming pain. Lalo na pagka yung, syempre, 4 anak ko tapos ako lang sa bahay. Tapos lalo yung may mga bagyo, may mga oras ng mga typhoon, mga ganun ba. Tapos ako lang ang tatakbo sa palengke, kaharap ko yung talagang hangin, na naaalala ko, baha, sinusong ko para lang makabili ng pagkain, para dun sa mga inakay ko. See, Habang maganda po ito. Tingnan nyo mabuti mga kapatid. Makikita nyo na itong ganitong klaseng punto, may pain siya, na-hurt siya mga kapatid, may sama na siya ng loob, pero you have also to make a choice. Alin ang ipapakita mo sa iyong anak? Yung pain, yung hurt, yung sama ng loob, o yung kailangan nila for the future. Now, this is also important, ladies and gentlemen, sa mga parents. You see, nakikinig po kayo ngayon sa isang nanay na nasaktan din. Sa isang nanay na nakaranas na masaktan at pwede siyang magkimkim ng sama ng loob. Pwede siyang magkimkim. Pero dahilan sa salita ng Diyos na kanya pong pinagbuti, pinili. You see, that's always the key. No? Yung pinili niya, the decision na hindi ito ang ipapakita ko sa aking anak. Hindi ko palalakihin ang aking anak na rebelde sa kanilang tatay. Hindi ko palalakihin ang aking anak na kung ano yung pain meron ako, meron din sila. No. Si Doc Lani, hindi niya po transfer yung pain niya sa kanyang anak. Tama po ako, Doc Lani. Opo. Yeah. So sa halip mga kapatid, pinili niya na ang salita ng Diyos ang kanyang i-transfer sa puso at isipan ng kanyang mga anak. Kasi paano mo ginawa ho yun, Doc Lani? ang kagandahan kasi, Pastor, nung dumating na yung Biblia sa akin, yun na yung puntong sinabi ko na eto na ang yung way ng buhay, dito ko na ibabase. Wow. So parang ipinili ko na talaga na doon kami mag-dwell ng mga bata. Parang katulad din sinabi ni Julie kanina, talagang dito na kami, ito na yung buhay ko. Talagang, yung decision talaga napakahalaga napakahalaga. Go Opo. ahead. Kaya nung mga times na yon, sabi kong ganyan, kailangan magpakatatag ako. Kasi pwede ko naman sabihin sa sobrang pain ko, pwede ko naman sabihin, bahala siya pinabayaan, di ba? Yeah. Pinabayaan So, niya kami. mapapariwara yung bata. Opo, parang inisip ko rin gumante, kaya ko rin manggawin yung mga magpabayana lang din. Kaya lang inisip ko, 4 na kaluluwa to, kawawa. Yeah. Anong gagawin nito? So Pero talagang tingin nyo kaya, Doc Lani, kung hindi kayo naligtas, kung hindi kayo natuto salita ng Diyos, magagawa nyo kaya yun na ay, opo. possible? Lagi kong sinasabi sa mga bata, pasalamat tayo, may Biblia at may kaligtasan. Dahil kung wala, baka si Mami, isa na rin ako sa mga nasa kalsadang labas yung puso, di ba? Alam mo yun? Kasi ganun ang buhay, ganun totoo ang yan. trending That's the word, yeah. Tapos, baka may asawa na ako Amerikano. Yeah. Yung mga ganun ba? Yun namang sa ganda nyo na yun. Talagang sigurado ko, madali kayo makakuha ng Amerikano noon. marami akong followers na Amerikano. Oh, pambihira. Joke. Sabi ganun Andyan siya So, yun po yung talagang pwede ka rin naman gumante, pero pinili ko, Pastor, kawawa yung mga bata. At ang kagandahan noon, sabi ko, andyan ang Biblia Hindi pa rin ako naiiwang walang-wala Kahit nawala yung partner, naalis na napilay ba? Napilay talaga pag walang tatay, pilay. May pumalit, yun yung Biblia. Yun yung napakaganda. Kaya salamat talaga sa Biblia, sa Holy Spirit, sa grace ng Panginoon. Lagi ko lang masasabi, it's only by the grace of God. Di ko rin na-imagine, Pastor, na ibalik niya sa amin si Fernan.
Kaya nga nung isang araw magkasama kami, hindi ko, parang akala ko mamamatay na lang ako sa mga bata na single ba. Pero napaiyak ako kasi one time nasa grocery kami nung isang araw. Kaming dalawa lang. Ay, Wow. ang galing naman nito. Ang galing mo talaga, Lord. Magaling Diba? talaga. Alam mo, si Fernando talagang laging bida yan eh. Alam mo ba, pa? Natuwa ako, no? Yeah, that's good. Amen. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, ang nagiging problema po natin ngayon at inaalala, iniisip ng napakaraming mga nanay ngayon, single parent ngayon, ay yung pain of the past. You see? Now, if you cannot handle it properly, if you cannot give it into the hands of God, mga kapatid, I'm telling you, mami-mismanage mo yung pagpapalaki ng iyong anak. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, no? Kung kayo po'y single parent, huwag niyong kalilimutan na yung anak mo ngayon is always the best and better than anything else and anyone else. It is always reasonable, no, to forget the pain of the past and face the future of your children or your boys and girls. You see? So mas maganda. Yun ay mas mahalaga pa rin yun. Wala nang hahalaga. Kahit na yung mga pain ninyo sa mga nakaraan na yun, hindi niya kayang tumbasan ang buhay ng iyong anak. Kaya harapin mo pa rin ngayon ang iyong anak. Kung ang anak mo ay mas mahalaga yan kaysa anumang sahod mo ngayon. If you are paying attention to your salary, to your job, no, kaysa sa iyong anak, man, I'm telling you, mas mahalaga pa rin, wala nang kasing halaga ang iyong anak sa ibabaw ng lupang ito, kahit na itumbas mo pa yan sa pera na iyong siswelduhin, na iyong kikitain sa araw-araw. Bigyan mo ng pansin. Bigyan mo ng pansin. Imagine this, no? Napakaganda ng mga naririnig po natin ngayon, mga kapatid, no? Kasi, look, ano ang gusto mong ipamulat sa anak mo ngayon? I-transfer sa iyong anak. Yung pain, see? Yung pain o yung gain? Dalawa lang yan. Get over with it or just cover it. No, mahirap po yan. Hindi mo pwedeng i-cover yan. But pinakamaganda, you get over the pain of your past and then go ahead, live the life. Live the life. Mas marami pa. Tatagal pa tayo sa ibabaw ng lupang ito. Maganda pa ang mga mangyayari. No? Nakakakuha tayo ng mga magandang comments dito. Ang gaganda ng kanilang mga sinasabi, mga kapatid. And I hope ito'y malaking blessing. Ngayon, mga kapatid, no, marami pa akong tanong kay Julie, kay Conrad, kay Doc Lani, mga kapatid. Pero alam nyo, nasishort ako ng oras eh. Konti na lamang. But anyways, meron pa po tayo ditong isa, no? Ito naman po yung sabi ko nga, kakaiba ang buhay mo sapagkat una, may magulang ka. Hindi ko nga lang alam kung ano masasabi niya sa magulang. Pangalawa, meron ka pang simbahan at dito ka na nakapag-asawa sa simbahan. Kasama po natin si Sister Baby Bagyon, ang ating nurse po rito. At salamat sa Panginoon. Thank you, Baby, for joining in my program. No? And ngayon, Baby, ano naman ang nakita mo bilang isang nanay, no, sa pagpapalaki ng iyong anak? Ikaw ba'y makukonsider mo ba yung sarili mo na napakapalad mo, na para bang sinasabi ng Biblia, behold, the favor of God is with you. Ganun ba? Biro mo na kapag asawa siya ng preacher, tapos ang mga anak niya ay magiging boxer. No, preacher para preacher. Go ahead, baby. Go ahead. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat, Pastor, sa privilege na ito na kami po ay nakasama po ninyo sa programa ninyo. At ako po ay nagpapasalamat, Pastor, sa aking mga magulang. Bagamat kami po ay lumaki nang hindi po kami nasa tamang pananampalataya. Pero later on po, sa buhay po namin, ako po ay natatandaan ko, 11 years old po. Kasabay ko po ang nanay ko at ang tatay ko na nakakilala po sa Panginoon. 11 years old? Opo, Wow. 11 years old po ako noon. At natatandaan ko, kasabay ko ang nanay ko na kami ay nagpabaptize. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil meron po akong mga magulang na
nakakilala po sa Panginoon. At later on ho sa aking buhay Kristiyano, sila po ay hindi ko po nasaksihan sa kanilang buhay na kami po ay kanilang pinigilan na maging aktibo po sa simbahan, sa tamang pananampalataya po. So, ang unang na-save si nanay mo? Opo. Oh, wow. Sa amin po, si Mama po ang unang Yeah, nakakilala. tingin ko talaga si Brother Romy matagal ma-save yun eh. Opo, kasi si Papa ho kasi noon ay aktibo pa sa pagiging sundalo. So, okay. meron po siyang may bisyo, ganon. So, nagpapasalamat ako, Pastor, dahil kami po ay hindi nila pinigilan na maging aktibo po sa simbahan. Kami po ay kasama po namin silang nagsisimba at kung meron mang mga activities sa church, kasama din po namin sila. Hanggang dumating po sa point na ngayon nga po, ako po ay nakapag-asawa din ng isang manggagawa ng Panginoon. Amen. Hindi rin po ako na... That's a blessing, di ba? Opo, napakalaking blessing po na yon dahil hindi ako nakarinig sa kanilang bakit manggagawa ang mapapangasawa mo. Kundi nandun po yung suporta nila bilang sa pagmamahal na rin nila sa Panginoon po. At ako nga po ay, nabanggit nga ni Pastor, ako po ay naikasal din dito. Nagpapasalamat at napakalaking blessing po niyan. At dahil si Pastor din po ang nagkasal sa amin. At biniyayaan din po kami ng Panginoon ng 2 mga anak. Amen. Ayan. So, nagpapasalamat po kami dahil nandito po kami sa simbahan, masayang naglilingkod sa Panginoon. Pero, Pastor, sabi nga, hindi garantiya na nandito kami sa simbahan na... Hindi exempted. Exempted. Sa problema. Opo. Hindi rin po kami exempted sa mga problema, sa mga struggles sa buhay. Pero nagpapasalamat kasi po kami. may asawa kang nasa frontline parang artista you know, laging nandyan lalo na ngayon. Sabagay, parehas na kayo nasa media ngayon Ayan. So, hindi ho madali rin po na nandito ho kami, na pareho din kaming nasa gawain, yung mga anak ho namin na-expose din po, nagpapasalamat kami, na-expose sila sa ministry. Minamahal din nila ang gawain ng Panginoon. At pero hindi kami exempted na dumating sa point na meron kaming haharaping problema, mga struggles. Kaya, Pastor, napakalaking biyaya na nakakarinig po kami ng mga ng salita ng Panginoon. Nare-remind kami, nakukorek po kami na hindi pa rin yung salita ng Panginoon, yan pa rin yung nagbibigay ng kalakasan sa amin. Yeah. So hindi garantiya, mga kapatid, na you know, everything talaga nakasalalay dun sa kung sinong pakikinggan mo Opo. You know? Hindi kasi kahit yung mga bata, for example, yung anak nila baby ni Michael, dito na lumaki. Yung mga anak ko ganun din, dito na lumaki. Pero mga kapatid, nakakakita pa rin sila sa telebisyon, nakakakita pa rin sila sa small screen, nakakarinig pa rin sila sa mga kapaligiran, you know, ng mga impluensya ng mundo. But the good thing is, bombarded sila ng salita ng Diyos. Opo, you know, bombarded sila ng salita ng Diyos. So, at least, meron po silang magandang pagpipilian. Ang matindi po nun, kapag ang mga bata lumaki na walang magandang pagpipilian. Yun po ang masakit Yan ang masakit. Totoo yun. Totoo yan. Maraming mga choice. Palagay mo na-experience yan ng anak mo, Doc Julie. Yes, sir. Sa lahat ng ng mundo, nandiyan, nakapaligid. Pero ibig sabihin, nakapasok sa mundo talaga. I mean, pumasok they can talaga. see the world. Oo. Yeah. Palagay mo, Doc Lani, ganun din, nakita rin yan ng mga anak mo. Yung mga ganun. Kita-kita nila hanggang ngayon. Yeah. Talagang sobrang kalaban talaga. Kaya nga hanggang ngayon, binabantayan pa rin natin sila kahit may asawa na sila, di ba? Opo. Grabe. Kaya wala the world is there. No? So, ikaw, Brother Conrad, nakita mo lahat yan, di ba? Yes, sir. Kaya lang, pinili mo talaga. Yeah. Opo. Alam mo, iniisip-isip ko yung kalagayan mo. Kung hindi ka nagkaroon ng matinong pag-iisip sa pagpili, my goodness. Tama po yun, Pastor. Oh, yeah. You know, Brother Conrad here can justify Kasi, wala akong magulang Wala naman ako. Mabuti na lang, nandyan si Lamsel, nandyan si Leslie. Yes.
You see? So, at least, meron tayong rason, mga kapatid. Well, mga kapatid, siguro extend po natin ito sa mga susunod na, sa Friday, you know? Kulang ang oras natin eh. Sabi ko nga kung kailan pa may magandang programa, saka naman umiiksi ang oras, umiiksi ang panahon. Nakakalungkot. Madami yung madami tayong mga remarks na narinig dito at talagang, alam nyo, ito ang kagandahan. For example, si Brother Conrad or ilan, halimbawa sa mga anak dito, na narinig po natin mula sa kanila. Alam nyo po ba, mga kapatid, ito ang pinakamaganda. And I will conclude this program dito sa salita na ito. Wala na ho silang, pagka wala kang figure, mother figure, father figure, wala kang figure ng mga ganito sa loob ng tahanan, mga bata. Pero alam mo yung pinakamaganda, tama yung sinabi ni Doc Julie, ni Doc Lani, isa lang ang pinapasalamatan nila, naligtas sila. Alam niyo kung bakit? May Holy Spirit. Walang nag-guide sa atin, walang nag-guide sa iyo, Conrad. Pero ang iisa na nag-guide sa iyo sa katotohanan, it's not me. It's the Holy Spirit. It's not because you made a good decision, but it is the decision of the Holy Spirit in your life. That's right. Because the Bible says the Holy Spirit will what? Guide you into all truth. See that? Yan ang pinakamaganda. Wala man tayong father figure, pero mayroon tayong Holy Spirit figure. Woo! Amen. And that's something, napakaganda po nito, mga kapatid. Wala man tayong magulang, wala man tayong tatay. Ha? Kaya kayo mga bata ngayon, mga anak, na hanggang ngayon reklamo, hanap kayo ng time ng tatay ninyo, hanap kayo ng time ng nanay ninyo. Take time with the Holy Spirit. Spend time with God. You see, the God, the Holy Spirit, can guide you more than your parents can guide you. You see, you have His Word. You have His Word. So the Holy Spirit can guide you. See, more than your parents can guide you. I believe na kailangan po natin ng physical parents. Pero, mga kapatid, spiritual guidance is the best of all. Kaya, wag ho nating kakalimutan yan, okay? Kaya maraming salamat, Brother Conrad, Doc Lani, baby, Doc Julie, thank you. And siguro ulitin natin po ito sa Friday, no? Friday. Maganda, hindi pa ho tapos ang mga tanong ko. Ang dami pa akong tanong sa kanila, mga kapatid. Kasi ang tanong ko ay nakabatay sa problema ninyo. Hindi sa problema nila eh. Ala na itong mga ito eh. Set na itong apat na ito eh. Ayos na sila eh. Kaya lang, ang gusto ko lang halukayin sa kanila, yung experience nila na kung paano turn ng Panginoon yung bad into good. You see? At kung paano ang Panginoon gumawa ng way out of no way. You see, yun ang pinakamaganda dyan eh. Na pag napakinggan nyo, mga kapatid, maybe there are some people, some fathers or mothers right now, no, na nag-experience, you're experiencing right now hardship in your life as a single parent. Kapatid, this program can help. Ako'y naniniwala po na ito'y malaking blessing po sa inyo. Kaya mga kapatid, mga magulang na nandito ngayon, huwag niyo hong panghinayangan, no, na tayo gumagaso sa load natin, no, at kung ano pa man, kung ito naman ang makukuha natin. What is, magkano ba ang load ngayon for this? Mga sabihin na natin 100 pesos for the week. For the week. Could you imagine that? 100 pesos for the week. Pero ito naman ang makukuha mo. Makakarinig ka na ganitong klaseng testimony and then mamumuhay ka sa buong maghapon na parang confident ka. Man, that's something. Amen. All right. So maraming salamat muli sa inyo, mga kapatid. And man, I'm telling you sa lahat na nakikinig po ngayon, tandaan po natin, our family is the most important people in the world. You see, that must be your world. But remember this, sa lahat, no? Sa mga bata, huwag kayong magreklamo ng reklamo. Babalikan ko kayo sa Friday. Babalikan ko kayo sa Friday. Keep going, keep going. Wala man kayong magulang, wala man kayong tatay, wala man kayong nanay, but bless God, may Holy Spirit kayo. Kasama mo pa.
Hindi kayo nagbabasa ng libro. Hindi kayo nakikinig o nanonood ng video. Kundi kasama mo because the Holy Spirit will guide you into all truth. Okay? Alright, mga kapatid, marami na akong sobra. But listen, hindi po natin tatapusin ang programang ito without saluting our frontliners. They're still there. Bagamat medyo lumuluag na tayo, mga kapatid. Napansin niyo po ba? Lumuluag na ang lahat. Simbahan na lang ang hindi pinapaluwagan. Yeah. So that's the problem of our government, no? Mahina ang ating pagtingin sa simbahan. Mababa ang ating pagtingin. Dapat it's time for our government, no, nabigyan ng pansin ang simbahan sa simbahan ang magtataas ng atin pong bayan. See? Simbahan at saka bayan, yan ang magandang pagsamahin. Okay? Alright. Anyways, pagbigay po tayo ng pugay sa mga doctors, sa mga nurses, sa mga kapulisan at kasundaluhan na hindi na nagbabarilan. Okay? At ganun din po sa mga enforcers at mga volunteers na nandiyan pa po sa kalsada. Okay? Ito po ang awitin para po sa inyo. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict, whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open, and he wants you to come in. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Men full of compassion, who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few. Alright, maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng tagapakinig. Again, we're here to help you. We want to be a blessing to you. And so enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all.